Ipinapasubpina na rin ng Senate Blue Ribbon Committee ang digital files ng whistleblower na si Ben Hurluy. Ito raw ang naging basihan ng pahayagang Philippine Daily Inquirer sa kanilang listahan ng mga umano'y sangkot sa pork barrel scam. Kinumpirma naman ni Justice Secretary Laila De Lima na nagpahayag si Janet Lim Napoles ng intensyong humingi ng immunity. Makibalita tayo kay Francis Carasi. Hindi ko matandaan po. Hindi ko po maalala. Hindi ko po alam. Kung tikom ang bibig ni Janet Lim Napoles noon sa pagdinig ng Senado kaugnay ng bilyon-bilyong pisong pork barrel scam, ngayon, handa na raw siyang isiwalat ang kanyang nalalaman. Ayon sa mga source ng GMA News, gusto pa raw ni Napoles na maging testigo, hindi lang sa PDAP scam, kundi maging sa umano'y anomalya sa pondo ng Malampaya, DOTC at sa iba pang investigasyon. Kinumpirma ni Justice Secretary Laila De Lima na nagpahayag na ng intensyon si Napoles na mag-apply ng immunity sa kaso. Nauna nang sinabi ng mga abogado ni Napoles na hiniling nila sa DOJ na i-endorso siya sa ombudsman bilang state witness. Pero ayon kay De Lima, hindi ito ang kanilang prioridad sa ngayon. Tinututukan daw nila ang pagsusuri sa mga affidavit ni Napoles at sa kredibilidad nito. Tutol naman ang kampo ng whistleblower na si Ben Hurluy na gawing state witness si Napoles. Palagay po namin, hindi siya qualified. Dahil po contradicting na yung kanyang mga statements. We're missing the point na siya yung operator. We're missing the point that she is the corruptor. Naniniwala naman si Attorney Levito Baligod, dating abogado ng mga whistleblower, na ginugulo lang ni Napoles ang investigasyon. May lamat na raw ang kredibilidad nito, lalo't naglabas umano siya ng magkakaibang listahan at ibinigay ito sa iba't ibang tao. Nauna nang iginiit ng kampo ni Napoles na iisang listahan lang ang kanilang inilabas. May hawak din ang pahayagang Philippine Daily Inquirer ng listahan ng mga umano'y sangkot sa scam. Base raw ito sa nakita nilang financial record ni Luy. Nakasave daw ito sa hard drive na ibinigay sa kanila ng mga magulang ni Luy noong 1 taon pa. 25 dati at kasalukuyang senador ang kasama sa listahan. Doon, lumabas ang mga pangalan ni na Senate President Franklin Drilon, Senador Cynthia Villar at Ralph Recto. Nauna nang sinabi ng abogado ni Luy na hindi nila alam ang tungkol sa hard drive na hawak ng pahayagan. Itinanggi naman ni Drilon na nakatanggap siya ng komisyon kay Napoles. I knew her, but wala po ako ni isang pisong PDAF na napunta sa NGO ni Napoles. Si dating Senador Robert Jaworski na nakasama sa isa pang bersyon ng Napoles list, pinabulaan ang nakipagtransaksyon siya sa mga peking NGO. Giit naman ni dating Ilocos Sur 1st District Representative sa Lacni Baterina na nakasama sa listahang nakuha ni Lacson. Wala siyang ginawang mali sa kanyang panunungkulan. Itinanggi rin ni Cebu 1st District Representative Gerald Anthony Gullias na may kinalaman siya sa scam. I can only surmise that whoever inserted my name in one of the Napoles list is out to sow extreme hysteria and confusion in an attempt to spoil the ongoing investigation. Dumipensa rin ang anak ni dating Cebu 4th District Congresswoman Clavel Martinez. She point blank told me that, I've never met her. I don't even know her. Parehong nakasama sina Gullias at Martinez sa bersyon ng Napoles list na mula kay Lacson. Patuloy na sinusubukan ng GMA News na kunan ng panig ang iba pang mga nabanggit sa mga listahan. Frances Carasi, Nagbabalita, Pilipinas!